Ako si Sarah, 34 taong gulang guro sa high school sa Quezon City, Maynila. At 3 linggo na ang nakalipas na gising ako sa isang hospital bed, hindi makagalaw o makapagsalita. Pero naririnig ko ang lahat, bawat bulong, bawat kasinungalingan, bawat pagtataksil. At ang narinig ko mula sa aking asawa at sa kanyang kabit, habang nakatayo sila sa tabi ng katawan kong parang namamatay na, ay magbabago ng lahat. Ito ang aking kwento, at kailangan kong ikwento ito dahil ang nangyari sa akin ay maaaring mangyari sa sinuman. Pero bago ko simulan ang bangungot na ito, paki-like at subscribe sa channel ko at i-drop ang inyong lugar at oras na pinapanood ninyo sa comments dahil magiging sobrang intense ang kwentong ito at gusto kong malaman kung saan kayo nanonood. Maniwala kayo, hindi ninyo gugustuhing umalis sa gitna nito. Kaya ibalik natin sa simula, ang buhay ko bago ang hospital bed na iyon, bago ang aksidente, bago ko nalaman ang katotohanan tungkol sa lalaking pinakasalan ko ng 8 taon, si Marco Chan. Diyos ko, kahit ang pagsasabi ng pangalan niya ngayon ay nakakapagpaasim ng tiyan ko. Pero noon akala ko siya ang buwan at bituin ko. Nagkakilala kami sa kolehiyo. Nag-aaral ako ng edukasyon, siya naman sa business. Si Marco ay kaakit-akit ambisyoso at puno ng drive. May malalaking pangarap siyang maging matagumpay na real estate developer at talagang naabot niya iyon. Sa loob ng 5 taon ng aming pagsasama, naitayo niya ang sarili niyang commercial real estate company mula sa wala. May magandang bahay kami sa isang maayos na subdivision sa Quezon City na may garden at balcony na tanaw ang city skyline. Nagbabakasyon kami sa Boracay o sa Europe. Pinag-uusapan namin ang pagkakaroon ng pamilya. Akala ko kilala ko ang lalaking ito. Akala ko alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Ako naman nagtuturo ng Filipino literature sa isang pampublikong high school sa lungsod. At mahal na mahal ko ang trabaho ko, mahal ko ang mga estudyante ko, mahal ko ang pag-uwi araw-araw sa kung ano ang akala ko ay masayang pagsasama. Sasabihin ni Marco ang mga deal niya, mga kliyente, mga proyekto. Sasabihin ko naman ang mga sanaysay ng estudyante ko at drama sa paaralan. May date nights kami tuwing Biyernes kasama ang pagkain ng adobo o sinigang na inihanda ko. May inside jokes kami, may buhay kami na magkasama. O akala ko lang. Mga 1 taon na ang nakalipas, nag-hire si Marco ng bagong assistant, si Kaya Ramirez. 26 na taong gulang siya, maganda morena, at ayon kay Marco, sobrang efficient. Lagi niyang nababanggit si Kaye. Si Kaye ang nag-organize ng files ng maayos. Si Kaye ang nag-save ng libo-libo sa proyekto sa Makati. Si Kaye ay mag-overtime kasama ko ngayong gabi para sa proposal. Sa una, hindi ko iniisip na may mali. Pinagkakatiwalaan ko ang asawa ko. Pinagkakatiwalaan ko na ang 8 taon naming pagsasama ay may halaga. Gaano ako naging tanga? Nagsimulang lumitaw si Kaye sa lahat ng lugar. Sa company dinners kung saan invited ang asawa, naroon siya. Sa birthday party ni Marco, na inihanda ko, na natili siya hanggang hating gabi para tumulong sa paglilinis. Kapag nagdadala ako ng lunch kay Marco sa opisina, naroon si Kaye sa loob nakaupo nang malapit tumatawa sa mga joke niya. Nagsimulang mag-comment ang mga kaibigan ko. Tanong ng ate ko ng direkta kung nag-aalala ako sa kanya. At alam ninyo, kung ano ang sinabi ko. Mahal ako ni Marco. Hindi siya magloloko. Pinagkakatiwalaan ko siya ng buo. Diyos ko, gaano ako naging tanga. Nagsimulang magbago ang mga bagay, mga 6 na buwan na ang nakalipas. Naging distant si Marco. Lagi siyang nasa phone, nagte-text, tumatawag sa ibang kwarto. Ang Friday date nights namin ay laging kinakansela. Tumigil siya sa paghaplos sa akin tulad ng dati, tumigil sa pagtingin sa akin tulad ng dati. Kapag sinubukan kong kausapin siya, sasabihin niyang stressed siya sa trabaho, na may malaking deal na darating, na kapag natapos iyon, babalik ang lahat sa normal. Gusto kong maniwala sa kanya ng husto.
Gusto kong maniwala na hindi nabubuwag ang aming pagsasama, na ang lalaking mahal ko ay hindi lumalayo sa akin. Kaya pinigilan ko ang mga hinala ko. Pinansin ko ang sakit sa tiyan ko kapag ngumingiti siya sa screen ng phone. Nagkunwari akong hindi napapansin kapag madalas na siyang mag-gym at bumibili ng bagong damit. Sinabi ko sa sarili ko na paranoid lang ako, insecure, na okay lang ang lahat. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong may bahagi sa akin na nakakaalam na ang aming pagsasama ay isang kasinungalingan. Ayaw ko lang harapin iyon. Pagkatapos ay dumating ang gabi na nagbago ng lahat. Oktubre 15. Hindi ko makakalimutan ang petsang iyon. Nagmamaneho ako pauwi mula sa isang parent-teacher conference na nag-overtime. Umuulan ng malakas, tipikal na panahon ng tag-ulan sa Maynila. Nasa EDSA ako papuntang Quezon City. Madulas ang daan, mahirap ang visibility, pero nadadaanan ko na iyon ng libo-libo. Alam ko iyon tulad ng likod ng kamay ko. Humigit kumulang 60 kph ang bilis ko na natili sa right lane, maingat. Pagkatapos ay kailangan kong pabagalin dahil sa traffic sa unahan. Pinindot ko ang brake pedal. Walang nangyari. Pinindot ko ng mas malakas. Wala pa rin. Nawala ang brakes ko ng tuluyan. Ang takot na sumalakay sa akin sa sandaling iyon, hindi ko maideskribe. Pinump ko ang brakes ng paulit-ulit. Wala. Sinubukan kong mag-downshift pero masyadong mabilis ako. May malaking truck sa unahan ko, nagliwanag ang brake lights sa ulan. Babangga ako rito. Hinila ko ang manibela sa kanan, sinusubukang pumunta sa shoulder, pero sobra ang pagkorek ko sa madulas na daan. Umikot ang kotse ko. Naalala ko ang nakakasakit na pakiramdam ng pagkawala ng kontrol, ang mundo na umiikot sa paligid ko, ang tunog ng sarili kong sigaw, at pagkatapos ang banggaan. Bumangga ang kotse ko sa concrete barrier sa 60 kph. Nag-deploy ang airbags pero hindi sapat. Ang driver side ng kotse ko ay nalukot tulad ng papel. Pagkatapos niyon, lahat ay nagliwanag na itim. Ang susunod na naalala ko ay ang pagiging aware. Hindi talaga paggising. Naging aware ako na umiiral ako, na nasa isang lugar ako na may nangyari sa akin, pero hindi ako makagalaw, makapagsalita o makapagbukas ng mata sa una. Naririnig ko ang beeping ng machines. Naririnig ko ang mga boses sa paligid. Nararamdaman ko ang isang bagay sa lalamunan ko na nagpapahirap sa paghinga. Pero wala akong magawa rito. Ang takot ay hindi sapat na salita para i-describe ang nararamdaman ko. Isipin ninyo na conscious kayo pero nakakulong sa sarili ninyong katawan. Hindi makasigaw, hindi makatawag ng tulong, hindi man lang makapahiwatig na aware kayo. Ito ay espesyal na impyerno na hindi ko hihilingin kahit sa pinakamasamang kaaway ko. Maliban siguro sa pinakamasama ko. Maliban kay Marco at Kaye. Nalaman ko kalaunan na ako ay nasa coma ng 3 araw pagkatapos ng aksidente. Maraming nabasag na buto sa tadyang, collapse lang, malubhang trauma sa ulo, na bali na pelvis, internal bleeding. Kailangan nilang gawin ang emergency surgery para iligtas ang buhay ko. Nang magbalik ako sa consciousness, may locked-in syndrome ako. Isang bihirang neurological condition kung saan fully conscious at aware ka pero halos paralyzed ng buo. Hindi ka makagalaw, makapagsalita o makapag-blink minsan, pero ang isip mo ay intact. Naririnig mo ang lahat, nauunawaan ang lahat, nararamdaman ang lahat. Hindi alam ng mga doktor na conscious ako. Akala nila ay nasa vegetative state ako. Pinag-uusapan nila ako na parang wala ako roon. Tinatalakay ang prognosis ko sa clinical terms habang nakatayo sa tabi ng kama ko. Minimal brain activity, unlikely na magbalik ang consciousness. Kung magising siya, malubha ang brain damage. Severely compromised ang quality of life. At si Marco, perpekto niyang ginampanan ang devastated na asawa. Nasa tabi ko siya ng madalas sa mga unang araw na iyon, o kaya ayon sa mga nurse kalaunan, hawak ang kamay ko, kausap ako umiiyak,
Sinasabi kung gaano niya ako mahal na hindi niya kayang mawala ako, na kailangan kong lumaban para bumalik sa kanya. Anong performance? Dapat siyang manalo ng award. Sa ika-4 na araw, unang narinig ko ang boses niya si Kaye sa kwarto ko ng hospital kasama ang asawa ko. Kamusta siya? Tanong ni Kaye, malambot ang boses, nagpapanggap na concerned na employee. Walang pagbabago, sabi ni Marco, at narinig ko ang strain sa boses niya. Pero hindi ang strain ng grief, kundi ng impatience. I'm so sorry Marco, sabi ni Kaye. Ang hirap siguro nito para sa'yo. May pause at naramdaman ko iyon. Ang pag-shift ng presyon sa kama ko, may umupo sa tabi ko at ang boses ni Marco ay mas malapit na malapit sa kanya. Alam kong masama ang tunog nito, sabi niya ng mahina. Pero bahagi ng akin ay nagtataka kung mas mabuti kung hindi na siya magising. Parang titigil ang puso ko kung hindi lang ito nakakabit sa machines. Tama ba ang narinig ko? Sinabi ba ng asawa ko na sana hindi na ako magising, wag mong sabihin yan, bulong ni Kaye. Pero may something sa boses niya hindi convincing. I mean, tingnan mo siya, patuloy ni Marco. Kahit magising siya, sabi ng doktor may severe brain damage. Hindi na siya si Sarah. Kakailanganin niya ng 24,007 care. Cruel na panatilihin siyang buhay ng ganyan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong mag-thrash sa kama. Gusto kong hawakan siya sa lalamunan at pilitin na tingnan ako at makita na narito pa rin ako pa rin buhay at aware. Pero hindi ako makagalaw ni isang muscle. Nakakulong ako, nakikinig sa asawa ko na tinatalakay kung bakit mas mabuti kung mamatay ako. Kailan mo sa tingin simula ni Kaye tapos huminto? Kailan, ano, tanong ni Marco? Isa pang pause. Tapos ang boses ni Kaye na mas mahina pa. Kailan nila hahayaan kang magdesisyon tungkol sa life support? Diyos ko! Pinag-uusapan nila ang pag-unplug ko, ang pagpatay sa akin. Ang sarili kong asawa at kabit ay nakatayo sa tabi ng kama ko at tinatalakay ang pagtatapos ng buhay ko. Sabi ng doktor kung walang improvement sa loob ng 2 linggo, kakausapin nila ako tungkol sa options, sabi ni Marco. Siguro ire-recommend nila na ilipat siya sa long-term care facility pero ako ang may medical power of attorney. Pwede kong desisyon na hayaan siyang umalis ng payapa. Ang bigat siguro nito para sa'yo, sabi ni Kaye, at narinig ko siyang lumapit pa sa kanya ang magdesisyon ng ganyan. Oo, sabi ni Marco. Pero sa tingin ko, gugustuhin ni Sarah na bitawan ko siya kung wala ng pag-asa. Hindi niya gustong mabuhay ng ganyan. Gustuhin niyang mag-move on ako, maging masaya ulit. Tumulo ang luha sa mukha ko. Hindi ko nararamdaman, hindi ko mapunasan. Pero kalaunan sinabi ng nurse na basa ang pillow ko. Umiiyak ang katawan ko kahit hindi ko kontrolado. Deserve mong maging masaya, bulong ni Kaye. Marami kang pinagdaanan at pagkatapos narinig ko iyon. Ang tunog na nagkumpirma ng lahat. Ang tunog nilang naghahalikan doon mismo sa kwarto ng hospital habang nakahiga ako na paralyzed, hindi 5 talampakan ang layo sa kanila. Naghahalikan sila at narinig ko ang malambot na tunog niyon at gusto kong sumuka. Gusto kong mamatay. Gusto kong gawin kahit ano, maliban sa makahiga roon at makinig sa asawa kong naghahalikan sa ibang babae habang tinatalakay ang kamatayan ko. Nanatili sila ng isa pang 10 minuto nag-uusap ng mahina tungkol sa mga ordinaryong bagay, tungkol sa meetings niya kinabukasan, tungkol sa client dinner, tungkol sa kung paano siya dapat umuwi at magpahinga. Naghalikan ulit sila bago umalis. At pagkatapos ay mag-isa ako kasama ang machines at ang horror ng narinig ko. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ko. Nakahiga ako sa dilim, hindi makatulog, hindi makatakas, sa sarili kong isipan. 8 taon ng pagsasama. 8 taon ng buhay ko na ibinigay sa lalaki ngayon ay nagpaplano ng libing ko habang may affair. Gaano katagal na ito? Gaano katagal siyang nagsisinungaling sa akin? Minahal ba niya ako
O ako lang ay isang convenience, isang placeholder hanggang may mas mabuting dumating at ang aksidente ang pag-fail ng brakes? Aksidente ba talaga o higit pa roon? Ang isipang iyon ay laging lumilitaw sa utak ko kahit sinusubukan kong itaboy. Si Marco ay matagumpay na businessman, hindi murderer, 'di ba? Pero akala ko faithful husband siya. At tingnan ninyo kung gaano ako mali roon. Sa susunod na mga araw, regular na bumibisita sina Marco at Kaye, laging magkasama nagpe-perform kapag may nurse sa paligid. Si Kaye ang concerned assistant, si Marco ang devoted husband. Pero kapag akala nilang mag-isa sila, kapag akala nilang hindi ko naririnig, hinahayaan nilang mahulog ang mask nila. Marami akong nalaman tungkol sa affair nila. Sa mga bisitang iyon, nagsisex sila ng 8 buwan. Nagsimula ito sa isang conference sa Cebu. Si Kaye ay lasing. Si Marco ay stressed sa isang failing deal. At isang bagay ang nag-lead sa isa pa. Pagkatapos, hindi na nila matigil. Mga secret meeting sa lunch breaks, weekends away, kapag sinasabi ni Marco sa akin na nasa business conference siya, late night sa opisina, na talagang late night sa apartment ni Kaye. Hindi ko makapaghintay na maging public tayo, sabi ni Kaye isang hapon. Pagod na ako sa pagtatago. Soon pangako ni Marco sa kanya. Kaunti pa lang, kapag na-settle na ang lahat. Settle. Iyon ang tawag niya sa kamatayan ko. Pag-settle ng mga bagay. Pinag-uusapan nila ang mga plano nila kung paano ibebenta ni Marco ang bahay namin, ang bahay na mahal ko, ang bahay na plano naming magpalaki ng anak, at bumili ng kondo sa Bonifacio Global City, kung paano sila mag-travel sa Palawan ng 1 buwan, isang lugar na laging pinag-uusapan. Namin napuntahan nang magkasama kung paano suot ni Kaye ang lahat ng alahas ko, ang mga binigay ni Marco sa akin sa mga birthday at anniversary. Dala mo ba ang kwintas? Tanong ni Kaye isang araw, eager ang boses. Oo, nasa jacket ko, sabi ni Marco. Narinig ko ang rustling. Subukan mo. Oh, Marco, ang ganda hininga ni Kaye. Mas malaki pa ang diamonds kaysa sa pictures na pinakita mo. Ang kwintas na iyon ang diamond pendant na binigay niya sa akin sa 5th anniversary namin. Sinabi niyang nag-ipon siya ng buwan para bilhin iyon custom-made, simbolo ng eternal love niya sa akin, at ngayon ibinibigay niya iyon sa kabit niya habang nakahiga ako na paralyzed sa hospital bed. Ang rage na naramdaman ko sa sandaling iyon ay hindi katulad ng anupaman na naranasan ko. Sumunog ito sa akin tulad ng acid. Gusto kong patayin siya. Gusto kong panoorin siyang maghirap tulad ng paghihirap na ginawa niya sa akin. Pero ang nagawa ko lang ay makahiga roon at tanggapin iyon. Sumipsip ng bawat cruel word, bawat casual dismissal ng buhay namin, nang magkasama bawat excited plan na ginawa nila para sa future nila. Ang future ko na itinatayo sa libingan ko. Sa 8th araw pagkatapos kong magising, lumala pa ang mga bagay. Mas lumala. Dumating sina Marco at Kaye ng mas huli kaysa karaniwan ng gabing iyon. Kakalabas lang ng nurse pagkatapos i-check ang vitals ko. Narinig ko ang pagsara ng pinto at ang mga footsteps nilang lumalapit sa kama ko. Kamusta ang meeting sa lawyer? Tanong ni Kaye. Good, sabi ni Marco. Really good actually. Gusto kong i-review lahat sa'yo. Of course, baby, sabi ni Kaye. Narinig ko siyang umupo sa upuan sa tabi ng kama ko. Sabihin mo lahat. So ang life insurance policy ay 2 million pesos simula ni Marco. Ang boses niya ay business-like, parang tinatalakay niya ang real estate deal imbes na ang kamatayan ko. Pumapasok ito sa accidental death na ito naman. Walang issue. 2 million pesos. Hindi ko alam na may ganoon kalaking policy siya sa akin. Kailan niya iyon ginawa? Ang bahay ay worth mga 30 million pesos sa current market, patuloy ni Marco. Nasa pangalan namin pareho pero kapag patay na siya lahat sa akin, walang mortgage, pure equity. Ang retirement account niya ay may mga 5 million pesos. Ang life insurance niya sa school district ay isa pang 1 million.
Lahat-lahat mga 40 million pesos. Kami. Sabi niya kami, parang may karapatan si Kaye sa pera ko, sa life insurance, na dapat proteksyon para sa pamilya namin sa bahay, na ginawa kong tahanan sa loob ng mga taon, sa retirement savings ko, na naipon ko sa 15 taon ng pagtuturo. Oh my God, bulong ni Kaye. Marco, incredible iyan. Alam ko, sabi ni Marco, at narinig ko ang smile sa boses niya, ang satisfaction. Set for life tayo. Pwede nating bilhin ang kondo sa BGC na love mo, travel kahit saan. Pwede kang mag-quit sa work kung gusto mo. Magkakaroon tayo ng lahat ng pinangarap natin. Kailan mo sa tingin magpa-pay out ang insurance? Tanong ni Kaye. Sabi ng lawyer, kapag na-declare na patay siya o magdesisyon akong i-withdraw ang life support, mga 30 days para sa processing, paliwanag ni Marco. Ang bahay ay tatagal pa para maibenta, pero pwede kong i-list agad. Siguro stage it as a sad widower na kailangan ng fresh start. Makakatulong iyon para mabilis maibenta. Tumawa silang pareho. Talagang tumawa sa idea na magpe-perform si Marco bilang grieving widower para mabilis maibenta ang bahay namin. Ang bahay na may Pasko mornings at dinner parties kasama ang friends. Ang bahay na may garden na tanim ko tuwing tag-init. Ang bahay na pangarap kong dalhin ang mga baby namin mula sa hospital. Na-check ko na ang condos, sabi ni Kaye. May amazing penthouse na floor-to-ceiling windows at rooftop terrace, 2 bedrooms, 3 baths. 50 million pero sa insurance money afford natin ng madali. Send mo ang listing. Pupunta tayo next week. Next week, habang buhay pa ako nakahiga roon at nakikinig sa kanila. Nagpaplano sila ng buhay nila nang magkasama habang humihinga pa ako. Ano tungkol sa libing, tanong ni Kaye. Naisip mo na ba? Tinulungan ako ng lawyer na magplan, sabi ni Marco. Iniisip ko small, intimate, close family and friends lang. Sa nice funeral home sa Tagaytay, yung may gardens. Burial o cremation, tanong ni Kaye. Cremation, sabi ni Marco agad. Mahal ang burial plots at honestly, ayaw kong may lugar na bibisitahin ko at magpanggap na grieving. Plus, hindi makakagawa ng big shrine ang family niya sa cremation urn. Ang family ko, Diyos ko, ang parents ko na mahal si Marco tulad ng anak. Ang ate ko na kaibigan niya bago pa ako. Ano ang gagawin nito sa kanila? Paano sila makakasurvive sa pagkawala ko at sa pag-alam ng katotohanan tungkol kay Marco ng sabay? Make sense, sabi ni Kaye. Ano tungkol sa things niya, clothes at jewelry? Donate ko karamihan ng clothes, sabi ni Marco. Keep ang jewelry para sa'yo, furniture pwede ibenta kasama ang bahay, o keep what we want para sa new place. Ang iba itatapon ko lang. Gusto ko fresh start. No reminders. No reminders. Iyon lang ako sa kanya ngayon. Isang reminder na itatapon. Hindi ang asawa niya. Hindi ang babaeng nangako niyang mahalin at alagaan. Isang inconvenient reminder lang ng buhay na gusto niyang burahin. Mahal kita ng husto, sabi ni Kaye ng malambot. Alam kong mahirap ito pero magiging mas masaya tayo. Mahal din kita, sagot ni Marco. At honestly, bahagi ng akin ay relieved. Plano ko na ring mag-divorce sa kanya eventually at itong paraan ay mas clean. Walang splitting assets, walang alimony, walang drama. Ang aksidente ay almost convenient. Convenient. Tinawag niyang convenient ang aksidente ko. Ang aksidente na nag-iwan sa akin na paralyzed at nakakulong sa sarili kong katawan. Ang aksidente na nabasag ang pelvis ko, nabali ang ribs, collapsed ang lung ko. Convenient. At pagkatapos sinabi ni Kaye ang mga salitang nagbago ng lahat. Ang mga salitang nagkumpirma ng pinakamadilim kong hinala. Ang mga salitang nagbago nito mula sa tragedy tungo sa krimen. Gupit mo ba ang break lines niya tulad ng plano mo? Tanong ni Kaye, curious ang boses. O talagang swerte lang ang aksidente? Naging tahimik ang kwarto.
Ang tanging tunog ay ang beeping ng monitors ko at ang ragged breathing ko sa ventilator. Ang isip ko ay sumisigaw. Sumisigaw ng malakas na akala ko ay may makakarinig. Sinubukan niyang patayin ako. Si Marco ay sinubukan akong patayin. Hindi ito aksidente. Gupit niya ang brake lines ko. Pinadala niya ako sa madulas na highway nang umuulan, alam na mawawala ang brakes ko. Sinubukan niyang patayin ako para sa insurance money at sa babaeng mas bata sa kanya. Kaya sabi ni Marco, warning ang boses. Ano sabi ni Kaye, walang tao rito. Hindi niya tayo naririnig. Sabi mo nga practically brain dead siya. Alam ko, pero still, sabi ni Marco. Huwag nating pag-usapan iyan. Oh come on, sabi ni Kaye at narinig ko siyang lumapit pa sa kanya. Pwede mong sabihin sa akin, namamatay ako sa curiosity. Ginawa mo ba talaga? Isa pang mahabang pause at pagkatapos ang boses ni Marco mahina at malamig. Oo, sabi niya. Ginawa ko. 2 araw bago ang aksidente lumabas ako sa kotse niya sa gitna ng gabi at gupit ko ang brake lines ng halos buo. Pinahina ko ng sapat para mawala sa ilalim ng pressure pero hindi masyado para mapansin niya agad. Alam kong magdadrive siya pa uwi mula sa parent-teacher conference. Alam kong nasa highway siya. Supposed na magmukhang aksidente dahil sa ulan at madulas na daan. Oh my God! Oh my God! Talagang ginawa niya. Talagang sinubukan niyang patayin ako. Ang asawa ko ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay ko. Lumusot siya sa gabi at sinabotahe ang kotse ko at pinadala ako sa kamatayan ko. Brilliant yan, sabi ni Kaye admiration sa boses. Paano mo nalaman kung paano gawin YouTube, sabi ni Marco at talagang tumawa siya. May tutorials para sa lahat? Nag-practice muna ako sa junk car sa salvage yard para sure na alam ko ang ginagawa. Ang buong bagay ay tumagal siguro ng 20 minuto. 20 minuto. 20 minuto lang ang kailangan para planuhin at gawin ang pagpatay sa akin. 20 minuto para sirain ang 8 taon ng pagsasama. 20 minuto para subukang tapusin ang buhay ko. Nag-alala ka ba na mahuli ka, tanong ni Kaye? Kaunti admit ni Marco. Pero brake failure sa ulan ay common, lalo na sa matatandang kotse. Ang kotse ni Sarah ay 2015. Hindi bago pero hindi rin luma ng sobra para magtaas ng questions. Iniimbestigahan ng pulis bilang aksidente lang. Hindi man lang nila i-check ng mabuti ang brake lines dahil sira ng husto ang harap. Ang talino mo, sabi ni Kaye, ng malambot at matapang. Hindi ko alam kung kaya ko iyon. Hindi mo kailangang gawin, sabi ni Marco. Ginawa ko para sa atin, para sa future natin, para magkasama tayo nang walang hassle ng divorce. Naghalikan ulit sila. Narinig ko sila. Narinig ko ang malambot na moan ni Kaye. Narinig ko ang rustle ng damit. At kailangan kong makahiga roon at makinig sa kanilang pag-celebrate ng pagpatay sa akin ang attempted murder ko. Dahil hindi ako patay. Buhay na buhay ako. At ngayon alam ko ang katotohanan. Ang rage at pain na naramdaman ko sa sandaling iyon ay lampas sa deskripsyon, lampas sa ano paman na naranasan ko. Ito ay umuugol, sumisigaw na hurricane sa dibdib ko. Gusto kong pilasin siya ng mga kamay ko. Gusto kong gawing nararamdaman niya ang bawat bit ng pain na ginawa niya sa akin. Gusto kong malaman niyang narinig ko ang lahat, na alam ko ang ginawa niya, na hindi siya nakaligtas. Pero hindi ako makagalaw, makapagsalita, makagawa ng anuman maliban sa makahiga roon, nang tumutulo ang luha sa mukha ko na lulunod sa kaalaman na ang asawa ko ay murderer at ako ang intended victim niya. Nanatili sila. Nang isa pang oras nagpaplano, tinatalakay ang future nila, naghahalikan at naghihimas habang nakahiga ako ng 3 talampakan ang layo. Nang umalis sila sa wakas, mag-isa ako sa mga isipan ko at fury ko at ang terrible na kaalaman ng ginawa ni Marco.
Kailangan kong makahanap ng paraan para sabihin sa isang tao. Kailangan kong gawing nauunawaan nila na narito pa rin ako, conscious aware, pero paano? Paano ako makakapag-communicate kapag hindi ako makagalaw o makapagsalita? Kapag akala ng lahat ay nasa vegetative state ako. Dumating ang sagot kinabukasan at ang pangalan niya ay Liza. Si Liza Santos ay isang nurse sa ICU. Bata siya, siguro 30, may mabait na mata at malambot na hawak. Inaalagaan niya ako mula nang ilipat ako mula sa intensive care at laging kausap niya ako habang nagtatrabaho. Hindi tulad ng ibang nurse na tinatrato ako na parang bagay na maintain, tinatrato ako ni Liza na parang tao. "Magandang umaga, Sarah," sabi niya nang pumasok siya ng umagang iyon. "Kamusta tayo ngayon? I-check natin ang vitals at linisin ka." Habang gumagalaw siya sa kwarto, nang mabilis i-check ang machines, i-adjust ang IV, mag-note sa tablet at pagkatapos ay lumapit siya para i-suction ang ventilator tube sa lalamunan ko. Isang routine na nangyayari ng ilang beses sa isang araw. Medyo uncomfortable ito, babala niya sa akin, tulad ng dati. "Subukan mong relax lang." At pagkatapos napansin niya, nakita kong lumaki ang mata niya habang tinitingnan ang mukha ko. "Sarah," sabi niya, uncertain ang boses. "Umiyak ka ba?" "Oo," umiiyak ako ulit. Ang luha na hindi ko kontrolado. Hindi ko matigil. Ang tanging paraan ng katawan ko para ipahayag ang torment na nararanasan ko. "Oh honey," sabi ni Liza, nang malambot kinukuha ang tissue para malambot na punasan ang mukha ko. "Alam kong nakakatakot ito para sa'yo, kahit nasaan ka man. Kung kaya kong tumawa ng mapait, gagawin ko. Kahit nasaan ako, narito ako." Dito mismo sa impyernong ito nakikinig sa lahat, nararamdaman ang lahat, hindi makagawa ng anuman. Tapos na si Liza sa paglinis ng mukha ko at bumalik sa trabaho, pero nakikita kong minsan ay tumitingin siya sa akin, thoughtful ang mukha. Nag-iisip siya ng something. Mamaya ng hapon, nang bumalik siya. Sa regular rounds niya, ginawa niya ang usual checks at pagkatapos ay ginawa niya ang something different. Hinila niya ang upuan sa tabi ng kama ko at umupo, tinitingnan ng direkta ang mukha ko. "Sarah," sabi niya ng mahina, "tatanungin kita ng something. At alam kong baka maging crazy ang tunog nito, pero naririnig mo ba ako? Kung nauunawaan mo ang sinasabi ko, subukan mong mag-blink ng isang beses. Kaya mo ba? Kaya ko ba mag-blink? Hindi ko pa nasusubukan. Nakakulong ako sa katawang ito ng higit 1 linggo, paralyzed, hindi makagalaw. Pero baka, kontrolado ko ang eyelids ko. Baka, ang maliit na muscle na iyon ay gumagana pa." Pinokus ko ang lahat sa right eyelid ko. Bawat ounce ng concentration, bawat bit ng strength na natira. Blink, blink, damn it, blink. At naramdaman ko ang pinakamaliit na movement. Ang eyelid ko ay nag-flutter ng bahagya. "Oh my God!" bulong ni Liza. Lumipad ang kamay niya sa bibig. "Oh my God, Sarah, naririnig mo ko, di ba? Gawin mo ulit. Blink kung nauunawaan mo ako." Ginawa ko ulit, pinokus ang lahat sa maliit na movement na iyon. Nag-flutter ulit ang eyelid ko, lumuhod ang mata ni Liza. "Oh my God," sabi niya ulit. "Nasa loob ka. Conscious ka. Conscious ka ng buong panahon na ito." Mabilis siyang tumayo, tumitingin sa paligid na parang hindi alam kung ano ang gagawin. Kailangan kong tawagin ang doktor. Kailangan kong sabihin sa kanila. Hindi. Hindi niya masasabi sa kanila pa. Hindi habang may medical power of attorney pa si Marco. Hindi habang pwede pa niyang magdesisyon na i-unplug ako. Kailangan kong sabihin muna kay Liza ang katotohanan. Kailangan niyang malaman ang ginawa ni Marco. Pero paano ko sasabihin iyon sa pamamagitan lang ng eye blinks? Siguro nakita ni Liza ang panik sa mata ko dahil umupo ulit siya. "Hintay," sabi niya. "Natatakot ka ba? Blink once for yes, twice for no. Blink once." "Oo."
Diyos! Oo, natatakot ako. Okay, sabi ni Liza nag-iisip. May sakit ka ba? 2 blinks. Walang physical pain na kaya ko. Ang emotional pain ang pumapatay sa akin. May mali ba tanong ni Liza? 1 blink. Oo, lahat ay mali. Kumagat si Liza sa labi, obviously sinusubukang i-figure out kung paano tulungan ako. Kukunin ko ang letterboard, sabi niya. Tatagal pero gagana. Pwede mo bang igalaw ang mata mo sa left at right? Sinubukan ko. Pinokus ang lahat sa paglipat ng mata ko sa left. Lumipat ito ng bahagya tapos sa right. Isa pang maliit na movement. Perfect, sabi ni Liza tumayo. Babalik ako agad. Huwag kang mag-alala, Sarah. Aayusin natin ito. Umalis siya sa kwarto at mag-isa ako sa maliit na spark ng hope sa unang pagkakataon mula nang magising ako. Alam ni Liza na conscious ako. Tutulungan niya ako. Baka lang makapagsabi ako sa isang tao ng katotohanan tungkol kay Marco. Bumalik si Liza pagkatapos ng 20 minuto na may printed sheet of paper. Ang alphabet ay arranged sa grid na group by frequency. Iniangat niya kung saan ko makikita. Okay, sabi niya. Mabagal ito pero gagana. Ituturo ko ang different sections at mag-blink ka kapag nasa section na ang letter na gusto mo. Pagkatapos ay i-narrow down natin. Nagsimula kami sa painstaking process. Ituturo ni Liza ang section ng letters. Mag-blink ako kapag tama ang section. I-narrow down niya letter by letter. Tumagal ng halos 1 oras para ispell ang unang word. D-A-N-G-A-R. Lumabo ang mukha ni Liza. Nasa danger ka. Mula saan? Mula kanino? H-U-S-B-A-W-A. Asawa mo, tanong ni Liza. Confusion at horror sa boses. Si Marco, pero narito siya araw-araw. Mukhang devoted siya sa'yo. Kung kaya kong tumawa, gagawin ko. Devoted, oo naman. Devoted sa pag-collect ng insurance ko. Nagpatuloy kami sa spelling. Tumagal ng oras. Kailangang umalis si Liza para sa ibang patients at bumalik. Pero dahan-dahan letter by painful letter sinabi ko sa kanya ang lahat. Tungkol sa affair, tungkol sa plans para sa libing ko, tungkol sa pera at sa wakas tungkol sa narinig kong tanong ni Kaye at admit ni Marco. H-E-G-U-P-I-T-A-N-G-B-R-A-K-E-L-I-N-E-S-K-O. Umupo si Liza sa upuan, putla ang mukha. Sinubukan niyang patayin ka, bulong niya. Oh my God, Sarah. Sinubukan niyang murder ka para sa insurance money. 1 blink. Oo. At narinig mo siyang umamin nito. Siya at ang kabit niya. 1 blink. Kailan ulit sila bibisita? Tanong ni Liza. Ispell ko N-E-G-H-T. Tiningnan ni Liza ang orasan. 6:00 na ng gabi. Karaniwang dumadating sina Marco at Kaye ng 7:00. Okay, sabi ni Liza, determined ang tono. Naniniwala ako sa'yo, Sarah. At huhulihin natin sila. Ire-record ko sila. Itatago ko ang phone ko rito somewhere na makukuha ang audio at kung may sasabihing incriminating, may proof tayo. Tumayo siya at tiningnan ang kwarto, naghahanap ng good hiding spot. Sa wakas inilagay niya ang phone sa likod ng water pitcher sa table, sa tabi ng kama ko, positioning it para expose ang microphone, pero hidden ang phone. Nagre-record na bulong niya sa akin. Kung umamin ulit sila, may evidence tayo. Stay calm lang, okay? Nasa labas lang ako kung kailangan mo ako. Umalis si Liza at mag-isa ako sa recording phone at racing thoughts ko. Sasabi ba sila ng incriminating ang conversation kahapon ay one-time lang moment of carelessness na hindi mauulit. Nang 7:15 narinig ko ang pagbukas ng pinto. Sina Marco at Kaye. Hey baby, sabi ni Marco. At alam kong sakin siya nagsasalita, performing, para sa sinumang makakita. Kamusta ka ngayon? May changes ba? Silence habang siguro i-check niya ang machines o chart ko. Wala pa ring sabi niya. At ngayon ay iba ang tono niya, flat disappointed.
Halos 2 linggo na, sabi ni Kaye. Kailan mo makakausap ang doctors tungkol sa alam mo na? Soon, sabi ni Marco. Ang neurologist ay supposed na bigyan ako ng full assessment bukas. Kung i-confirm niya na walang brain activity at walang chance of recovery, pwede kong gawin ang desisyon na i-withdraw ang life support. At pagkatapos, tanong ni Kaye. At pagkatapos ay maghintay tayo, sabi ni Marco. Mamamatay siya within few hours kapag inalis ang ventilator. Tapos sisimulan natin ang process ng pagsettle ng lahat. Pinag-uusapan nila ang pagpatay sa akin doon mismo sa harap ko. Casually tinatalakay ang pag-alis ng machines na nagpapanatili sa buhay ko. At wala silang idea na naririnig ko ang bawat salita, na nagre-record ang phone ni Liza ng bawat salita. Hindi ko makapaghintay na simulan ang buhay natin nang magkasama, sabi ni Kaye. Talagang simula ng walang pagtatago. Ako ring, sabi ni Marco. Alam mo ba ang naisip ko? Pagkatapos ng libing, pagkatapos na masettle ang lahat, dapat mag-trip tayo sa tropical. Palawan o Siargao. Just get away from everything. Sa insurance money niya, tanong ni Kaye, at talagang tumawa siya. Talagang tumawa habang tinatalakay ang paggastos ng pera mula sa kamatayan ko. Bakit hindi, sabi ni Marco? Hindi naman niya kailangan. Enjoy na lang natin. May silence ng sandali. Pagkatapos nagsalita ulit si Kaye, mas mahina ang boses. Nararamdaman mo ba minsan ang guilt? Tanong niya. Tungkol sa ginawa mo. Tumataas ang heart rate ko, mas mabilis ang beeping ng monitor. Come on, Marco. Umamin ulit. Aminin ang ginawa mo. Guilt, sabi ni Marco. Hindi naman talaga. Hindi ko gustong saktan siya, pero tapos na ang marriage namin. Pinipigilan niya ako. Itong paraan ay mas clean. Hindi siya maghirap sa divorce. Hindi ako mawawala ng half ng assets. At tayo ay magkasama. Better for everyone. Pero pinatay mo siya, sabi ni Kaye. O sinubukan. Hindi ba iyan nakakabother sa'yo kahit kaunti? Sabihin mo, isip ko. Sabihin mong gupit mo ang brake lines. Aminin ng malakas ulit. Tingnan mo, sabi ni Marco, tumitigas ang boses. Napag-usapan na natin ito. What's done is done. Worn na ang brake lines. Tinulungan ko lang. Hindi naman tulad ng binaril ko siya o ano. Quick iyon, mostly painless. Siguro hindi niya alam ang nangyayari bago ang crash. Narito na. Hindi kasing explicit tulad ng dati, pero sapat na malapit. Umamin siyang nag-tamper sa brakes ko na nag-cause ng aksidente na sinubukan akong patayin. Tama ka, sabi ni Kaye. Sorry. Hindi ko alam bakit weird ako rito. Creepy lang ang pagiging rito sa kanya ng ganyan. Hindi tayo kailangang manatili ng matagal, sabi ni Marco. Sapat na para mukhang concern kung may magtanong. Tapos pwede tayong bumalik sa place mo. Nanatili sila ng isa pang 10 minuto nag-uusap tungkol sa ordinaryong bagay. Client meeting movie na gusto ni Kaye, ano ang dinner nila. Normal na couple na nag-uusap ng normal maliban na nakatayo sila sa katawan ng babaeng sinubukan nilang patayin. Nang umalis sila sa wakas, gusto kong humikbi sa relief. Mayroon tayo. Nire-record ng phone ni Liza ang lahat. Ang admit ni Marco tungkol sa pagtulong sa brake lines ko. Ang casual discussion nila tungkol sa kamatayan ko at paano gagastusin ang insurance ko, lahat ay nasa recording na iyon. Bumalik si Liza pagkatapos ng 5 minuto na umalis sila. Kinuha niya ang phone at nag-plug ng headphones, nakikinig sa recording. Nakita kong nagbago ang mukha niya sa range ng emotions. Shock, disgust, horror, anger. Nang matapos tiningnan niya ako na may luha sa mata. Sorry, sabi niya. Sorry na nangyari ito sa'yo. Pero mayroon na tayo sila ngayon, Sarah. May lahat tayo sa recording na ito. Tatawag ako ng pulis at family mo. Aayusin nating magbayad si Marco sa ginawa niya sa'yo. 1 blink. Oo, salamat Diyos. Oo. Pero muna, sabi ni Liza, kailangan kong kausapin ang doktor. Locked-in syndrome ka, Sarah. Fully conscious ka. Fine ang brain mo. Can't move lang.
Kailangang malaman agad ng doctors dahil binabago nito ang lahat tungkol sa care mo at prognosis mo. At mas importante, hindi na makakadesisyon si Marco tungkol sa life support. Conscious patient ka, may rights ka. Umalis si Liza para tawagin ang neurologist at mag-isa ako sa overwhelming relief na sa wakas ay narinig ako may nakakaalam ng katotohanan, naniniwala sa akin, tutulong sa akin. Si Dr. Reyes, ang neurologist, ay dumating kasama si Liza pagkatapos ng 20 minuto. Middle-aged siya na may graying hair at intelligent eyes. Siguro, na-brief siya ni Liza dahil dumiretso siya sa kama ko na may pen light at letterboard. Sarah, sabi niya ng malambot, sinabi ni Nurse Santos na nag-communicate ka sa kanya na naririnig at nauunawaan mo kami. Magro-run ako ng tests, okay. Sundin mo lang ang instructions ko ng kaya mo. Nag-run siya ng series ng tests, hiniling na mag-blink on command, igalaw ang mata sa different directions, mag-blink once for yes at twice for no sa various questions. Bawat maliit na movement na kaya ko ay mukhang mas excite siya. Remarkable, paulit-ulit niya. Classic locked-in syndrome. Full consciousness, full cognitive function pero almost complete paralysis maliban sa vertical eye movement at blinking. Lumiko siya kay Liza. Binabago nito ang lahat. Kailangan nating mag-full neurological workup agad at notify ang family niya. Alam ba ng asawa niya? Hindi, sabi ni Liza ng firm. At kailangan nating pag-usapan iyon ng private. Mukhang confused si Dr. Reyes pero tumango. Sara, lalabas muna kami ni Nurse Santos ng sandali. Babalik agad kami. Umalis sila at narinig ko ang muffled voices nila sa hallway. Sinabi ni Liza ang lahat tungkol sa affair, tungkol sa plan na i-withdraw ang life support, tungkol sa recording, tungkol sa confession ni Marco, nagupit niya ang break lines ko. Nang bumalik sila, grave ang mukha ni Dr. Reyes. Tiningnan niya ako na may compassion at horror. Sara, sabi niya, nakinig ako sa recording. Tatawag ako ng pulis ngayon. At tatawag ako sa emergency contact list mo para makahanap ng family member na hindi ang asawa mo. Sino ang tatawagan namin? Ang ate ko. Kailangan ko ang ate ko. Tinulungan ako ni Liza na i-spell ang pangalan at number niya gamit ang letterboard. J-E-N-N-Y at pagkatapos ang phone number digit by painful digit, tinawag ni Dr. Reyes. Hindi ko narinig ang sinabi ni Jenny sa kabilang linya pero narinig ko ang side niya. Miss Chan, this is Dr. Reyes from Quezon City General Hospital. Tumatawag ako tungkol sa sister mo na si Sarah. Oo, stable siya. Actually, iyan ang dahilan ng tawag ko. Nagbalik ang consciousness ni Sarah. Kailangan mong pumunta sa hospital agad. May development at kailangan naming kausapin ka ng personal. Hindi, please, huwag tawagan si Marco. Importante ito. Ipapaliwanag ko lahat pagdating mo rito. Gaano kabilis ka makakarating? Siguro sinabi ni Jenny na 30 minuto dahil nagpasalamat si Dr. Reyes at ibinaba. Pagkatapos tinawag niya ang pulis. Oo, kailangan kong i-report ang attempted murder, sabi niya sa phone. May patient ako na nasa car accident 2 weeks ago. Conscious siya ng buong panahon na may locked-in syndrome at narinig niyang umamin ang asawa niya na gupit ang brake lines para mag-cause ng aksidente. Oo, serious ako. At may recording kami ng confession. Oo, narito kami. Sa ICU sa QCGH. Pagkatapos ibinaba, umupo si Dr. Reyes sa tabi ng kama ko. Papunta na ang pulis, sabi niya. At ang sister mo, aayusin nating safe ka, Sarah. Hindi na makakasakit ulit sa'yo si Marco. Ang relief na sumalakay sa akin ay sobrang intense, nagsimulang umiyak ulit ako. Malambot na pinunasan ni Liza ang luha ko. Okay lang, sabi niya ng malambot. Safe ka na! Nakuha ka namin! Unang dumating si Jenny, sumabog sa kwarto na may wild eyes at panic expression. Nang makita niya ako, agad tumulo ang luha sa mukha niya. Sarah, humikbi siya. Oh my God, Sarah!
Sabi nila, nasa vegetative state ka. Sabi nila, hindi ka na magigising. Ginabayan siya ni Dr. Reyes sa upuan. Fully conscious ang sister mo, paliwanag niya. May locked-in syndrome siya. Naririnig at nauunawaan niya ang lahat pero hindi makagalaw o makapagsalita. Aware siya ng buong panahon na ito. Lumipad ang kamay ni Jenny sa bibig. Buong panahon conscious siya ng 2 linggo at walang nakakaalam. Hindi namin alam, sabi ni Dr. Reyes, nang malambot. Rare ang condition at mahirap i-diagnose. Pero nadiskubre ito ni Nurse Santos ngayon nang mapansin niyang umiiyak si Sarah at responsive sa stimuli. Pwede ba siyang mag-communicate? Tanong ni Jenny, tinitingnan ako na may desperate hope. Oo, sabi ni Liza sa eye blinks at letterboard. Mabagal pero gumagana. Oh, Sarah, sabi ni Jenny lumapit sa bedside ko at hawak ang kamay ko. Sorry na hindi namin alam. Sobrang worried ako sa'yo. 1 blink. Okay lang. Narito siya ngayon. Iyon ang importante. Nag-clear throat si Doktor. Reyes, Jenny, may isa pang kailangan naming sabihin sa'yo. Something na sinabi ni Sarah sa amin tungkol kay Marco. Nagbago ang expression ni Jenny sa confusion. Marco, ano tungkol sa kanya? Devastated siya. Narito siya araw-araw. Hindi araw-araw, sabi ni Liza ng mahina. At hindi mag-isa. At pagkatapos sinabi nila sa kanya ang tungkol sa affair kay Kaye, tungkol sa plans na i-withdraw ang life support, tungkol sa insurance money, at new condo at trip sa Palawan tungkol sa pagbebenta ng bahay namin at pagbibigay ng things ko, at sa wakas tungkol sa recording, tungkol sa confession ni Marco, nagupit niya ang brake lines ko. Nakita ko ang mukha ng ate ko habang sumisip-sip siya ng information na ito mula confusion hanggang disbelief, hanggang horror, hanggang absolute fury. Nang matapos sila, nanginginig siya. Sinubukan niyang patayin ang sister ko, sabi niya, trembling ang boses. Sinubukan ni Marco na murder ang sister ko. May recording kami na umamin siya, sabi ni Dr. Reyes. Papunta na ang pulis. Tiningnan ako ni Jenny, tumutulo ang luha sa mukha. Totoo ba, tanong niya? Ginawa ba niya talaga ito sa'yo? 1 blink. Oo. Oh God, sabi ni Jenny, tinakpan ang mukha ng kamay. Oh God, Sarah, sorry. Nagustuhan ko siya. Pinagkatiwalaan ko siya. Hindi ko naisip. Hindi ko inakala. Dumating ang 2 police detectives pagkatapos ng 10 minuto, Detective Cruz at Detective Santos. Parehong nasa 40s, experienced, serious. Pinatugtog ni Liza ang recording para sa kanila habang nakikinig sila na may increasingly grim expressions. Gold ito, sabi ni Detective Cruz nang matapos. May motive, opportunity at confession kami pero kailangan naming i-confirm na gupit talaga ang brake lines. Totaled ang kotse sa aksidente, sabi ni Dr. Reyes. May paraan pa ba para i-check? Kung hindi pa na-scrap, pwede i-examine ng forensics team namin, sabi ni Detective Santos. Kahit may crash damage, distinguishable ang deliberate cut mula sa normal wear o crash damage. Iba ang pattern. Ano tungkol kay Marco, tanong ni Jenny. Arestuhin ba siya? Kailangan nating maging strategic, sabi ni Detective Cruz. Kung aaresto natin siya ngayon, sasabihin ng lawyer niya na inadmissible ang recording o nagpe-perform lang siya para sa girlfriend. Kailangan namin ng physical evidence mula sa kotse. At honestly, mas mabuti kung makakuha tayo ng ulit na confession this time sa amin. Paano, tanong ni Liza? Ngumiti ng grim si Detective Santos. Mag-set up tayo ng sting. Hayaan nating isipin ni Marco na lahat ay ayon sa plano. Isipin niyang unresponsive pa rin si Sarah. Bukas kapag pumunta siya para sa meeting sa doktor tungkol sa withdrawing life support. May officers tayo sa kwarto na undercover at tingnan natin kung makakakuha tayo ng admit mula sa kanya. Safe ba iyan? Tanong ni Jenny, tinitingnan ako na may worry. Paano kung subukan niyang something?
May multiple officers dito, assure ni Detective Cruz sa kanya. Completely safe ang sister mo at sa ganitong paraan makakasigurado tayong makukulong siya ng matagal. Nag-workout sila ng details. Tatawag si Dr. Reyes kay Marco kinabukasan at sasabihin na oras na para pag-usapan ang prognosis ni Sarah at options. Darating si Marco na inaasahan na mag-sign ng paperwork para i-withdraw ang life support pero sa halip ay papasok siya sa trap. Sarah, sabi ni Detective Santos lumapit sa kama ko. Alam kong nakakatakot ito pero pwede ka bang maging brave ng isa pang araw? Pwede mo bang magpanggap na unresponsive pa rin kapag dumating si Marco bukas? Kailangan niyang maging confident, safe. Doon nagiging careless ang tao at umamin. One blink. Oo, kaya ko. Kaya kong makahiga at hayaang isipin ni Marco na nakaligtas siya sa murder ng isa pang araw kung ibig sabihin ay magpapakabilanggo siya ng buong buhay. Incredibly brave ka, sabi ni Detective Santos. Makakakuha tayo ng justice para sa'yo, promise ko. Nanatili si Jenny sa akin ng gabing iyon. Nagdala ang nurses ng recliner para makatulog siya sa kwarto ko. Hawak niya ang kamay ko at nagkwento ng oras-oras sinasabi ang lahat na nangyari sa 2 linggo mula sa aksidente. Kung gaano sila nag-alala tungkol sa prayer vigil sa school ko, tungkol sa parents namin na nasa probinsya sa Negros at hindi pa alam ang aksidente dahil ayaw ni Jenny. Na mag-alala sila hanggang may news. Tatawag ako sa kanila bukas, sabi ni Jenny pagkatapos maaresto si Marco. Hindi ko masasabi ang lahat sa phone. Kailangan nilang narito. Magdudurog ito sa maraming tao. Sa parents ko, friends ko, colleagues sa school lahat na akala na wonderful at devoted husband si Marco. Lahat na nag-comfort sa kanya at sinabi kung gaano sila sorry sa loss niya. Malalaman nila ang katotohanan. Pero ngayon, hindi ko iniintindi ang feelings nila. Iniintindi ko ang justice, ang pagbayad ni Marco sa ginawa niya sa akin sa 2 linggo ng impyerno na pinagdaanan ko nakahiga na paralyzed. Habang nagpaplano siya ng libing ko sa pagsubok na patayin ako sa pagtataksil sa 8 taon ng pagsasama para sa pera at mas batang babae. Ang rage ay sumusunog pa rin sa akin, siguro susunog ng habang buhay. Pero ngayon may purpose ito, may direction. Kinabukasan umaga tinawag ni Dr. Reyes si Marco ng 9:00. Hindi ko narinig ang conversation pero narinig ko ang side niya. Mr. Chan, this is Dr. Reyes. Kailangan mong pumunta ngayon sa 2:00 ng hapon. Oras na para mag-usap tayo ng seryoso tungkol sa prognosis ni Sarah at options mo moving forward. Oo, afraid ako na walang pagbabago. Ipapaliwanag ko lahat pagdating mo rito. Please come alone. Mag-uusap tayo ng difficult decisions. Sumang-ayon siguro si Marco dahil nagpasalamat si Dr. Reyes at ibinaba. Tiningnan niya ako at si Jenny. Darating siya sa 2:00, sabi niya. Darating ang pulis sa 1:35 para mag-set up. Ang oras na iyon ay dahan-dahang lumipas. Hawak ni Jenny ang kamay ko. Si Liza ay pumasok at lumabas i-check ako, nag-o-offer ng encouragement. Dumating ang detective sa 2:00. Ismatarta tulad ng promise kasama ang 2 uniformed officers na maghihintay sa labas ng kwarto. Nagposisyon sina Detective Cruz at Detective Santos malapit sa pinto kung saan makikita nila pero hindi agad makikita ni Marco pagpasok. Naglagay sila ng small recording device sa coat pocket ni Dr. Reyes, isa pa sa scrubs ni Liza. Walang tsansa. Lahat na sasabihin ni Marco ay marirecord mula sa multiple sources. Nang 1:55, hinalikan ni Jenny ang noo ko. Kaya mo ito, bulong niya. Manatili lang na still. Stay calm. Hayaan mong magbitin siya sa sarili niya. Umalis siya sa kwarto nang reluctant maghihintay kasama ang uniformed officers sa hallway. Kami lang ni Dr. Reyes, Liza at ang 2 detectives na nagtatago malapit sa pinto kapag dumating si Marco.
Nang alas 2:30 narinig ko ang footsteps niya sa hallway, narinig ang boses niya na nagpapasalamat sa nurse para sa directions. Pagkatapos ay bumukas ang pinto at pumasok si Marco sa kwarto. Mukhang pagod siya, stressed. May dark circles sa ilalim ng mata niya. Mabuti, sana hindi siya makatulog ng maayos. Sana kinakain siya ng guilt kahit doubt ko iyon. Pinatunayan ni Marco na psychopath siya. Siguro, stressed lang siya sa pag-pull off ng plano niya. Dr. Reyes, sabi ni Marco, shaking ang kamay ng doktor. Salamat sa meeting na ito. Of course, sabi ni Dr. Reyes, please umupo. Kailangan nating pag-usapan ang kondisyon ni Sarah. Umupo si Marco sa upuan. Sa tabi ng kama ko ang parehong upuan na inupuan ni Kaye nang pag-usapan nila ang pagbili ng kondo gamit ang insurance ko. Tiningnan niya ako na mukhang sad expression. Kamusta siya? Tanong niya. Walang pagbabago, sabi ni Dr. Reyes. Nagkandak ako ng extensive neurological testing. Minimal brain activity ang scans. Not responsive sa stimuli. Sa professional opinion ko, nasa persistent vegetative state siya na walang likelihood of recovery. Gusto kong sumigaw sa kasinungalingan, gusto kong buksan ang mata ko at ipakita kay Marco na aware ako, buhay na buhay, handa nang sirain siya. Pero nanatili akong still, pinanatiling even. Ang breathing ko nagpanggap na patay tulad ng corpse na gusto niyang maging ako. I see, sabi ni Marco ng mahina. Ano ang options ko? Ikaw ang may medical power of attorney, sabi ni Dr. Reyes, na ibig sabihin, pwede mong desisyon ang pag-continue ng life support o withdrawing it. Kung alisin natin ang ventilator, mamamatay si Sarah within few hours. Peaceful iyon, hindi niya mararamdaman ang pain. At sa tingin mo, tama ang desisyon na bitawan siya, tanong ni Marco. Sabihin mo, isip ko. Sabihin mong gusto mong patay ako. Bigyan mo sila ng reason na maging suspicious. Sa tingin ko, desisyon mo iyan, sabi ni Dr. Reyes ng maingat. Pero sasabihin ko na ang quality of life niya kahit magising siya ng miraculously severely compromised. Kakailanganin niya ng round-the-clock care. Likely may significant cognitive impairment. Hindi na siya ang Sarah na kilala mo. Tumango si Marco ng dahan. Nag-usap kami ni Sarah tungkol rito, minsan, sabi niya. Years ago, sinabi niya sa akin na hindi niya gustong panatilihing buhay ng machines. Na kung mangyari itong ganyang gusto niyang bitawan ng may dignity, sinungaling. Hindi kami nagkausap tungkol rito. Ginagawa niya lang para i-justify ang pagpatay sa akin. Nakawriting ba iyan? Tanong ni Dr. Reyes. Living will o advance directive? Hindi, sabi ni Marco. Conversation lang. Pero alam ko ang gusto niya. At honestly, nakikita siyang ganyan ng past 2 linggo. Torture ito para sa aming dalawa. Sa tingin ko, oras na para bitawan siya. Sure ka ba, pinressure ni Dr. Reyes? Permanent itong desisyon. Kapag i-withdraw ang life support, walang balik. Sure ako, sabi ni Marco ng firm. Gusto iyan ni Sarah at best para sa kanya. Hindi siya nabubuhay. Existing lang. Hindi fair sa kanya. Hindi fair, isip ko, na sinubukan mong murder ako para sa insurance. Hindi fair na nakaupo ka rito na nagpanggap na concerned kapag talagang gusto mo lang tapusin ang sinimulan mo. May isa pang bagay, sabi ni Marco. Ang life insurance. Gaano katagal pagkatapos niya? Pagkatapos mamatay. Gaano katagal i-process iyon? Narito na. Ang sleep ang reveal ng talagang dahilan nito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dr. Reyes. Hindi ako sure, sabi niya. Tanong iyan para sa insurance company. Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang siguradong makover ang funeral expenses, sabi ni Marco ng mabilis, at may medical bills. Gusto kong siguradong taken care of ang lahat properly. Of course, sabi ni Dr. Reyes. Kahit na dapat kong banggitin bago tayo mag-proceed sa withdrawing life support, may legal formalities.
Kinakailangan ng hospital ang consultation sa ethics board namin sa cases na ganyan. At dahil under investigation pa ang aksidente ni Sarah sa pulis, investigation interrupt ni Marco. Ano ang investigation? Aksidente lang iyon. Nawala ang brakes niya sa ulan. Standard procedure para sa accidents na nagre-resulta sa severe injury, sabi ni Dr. Reyes ng Smooth. Gusto nilang i-rule out ang vehicular defects na maaaring danger sa ibang drivers. Sa tingin ko, i-examine nila ang brake system ng kotse niya. Nakita kong pumutla ang mukha ni Marco. I-examine ang brakes. Oo, sabi ni Dr. Reyes. Routine lang. Walang dapat ikabahala maliban kung may something wrong sa kanila na nag-cause ng failure. Ito na ang moment of truth. Magpapanik ba si Marco? Sasabi ba siya ng incriminating? Hindi sabi ni Marco pero strained ang boses niya. Walang wrong sa kanila. Old lang, worn out. Talaga, tanong ni Dr. Reyes. Forgive me pero akala ko 2015 lang ang kotse ni Sarah. Hindi iyan luma para sa brake failure, di ba? Used car iyan, sabi ni Marco, nang mabilis. Sino ang nakakaalam ng kondisyon? Look, ano ang kinalaman nito sa withdrawing life support? Wala talaga, sabi ni Dr. Reyes. Sinusubukan ko lang intindihin ang aksidente. Siguro, terrifying iyon para sa'yo. Ang pagkuha ng call na iyon pag alam na nasa terrible crash ang asawa mo. Oo, sabi ni Marco, ang pinakamasamang araw ng buhay ko. Sigurado ako. Siguro terrible ng half-work lang ang murder plan mo at iniwan akong buhay para potensyal na identify ka bilang culprit. Lumapit si Detective Cruz mula sa posisyon niya malapit sa pinto. Actually, Mr. Chan, gusto kong marinig pa tungkol dyan. Lumundag si Marco, lumingon para makita ang detective sa unang pagkakataon. Sino ka, Detective Cruz, Quezon City Police? Ipinakita niya ang badge. Iniimbestigahan ko ang aksidente ng asawa mo. May few minutes ka ba para sagutin ang questions? Nag-usap na ako sa pulis, sabi ni Marco. Agad pagkatapos ng aksidente. Alam ko, sabi ni Detective Cruz, pero may new information na lumabas. Halimbawa, alam mo ba na extremely rare ang brake line failure sa 2015 vehicle, lalo na sa kotse na regularly maintained? At regularly maintained ang kotse ni Sarah, di ba? Dinala mo sa oil change every few months? Oo, sa tingin ko, sabi ni Marco ng stammer. Sa tingin mo, sabi ni Detective Cruz. Hindi mo naaalala. Dahil ayon sa maintenance records mula sa dealership niya, kakaservice lang ng kotse 3 weeks bago ang aksidente. Fine ang lahat including brakes. Tumayo si Marco. Hindi ko alam ang implication mo pero hindi ko kailangang sagutin ang questions na ito. Kung gusto mong kausapin ako, contact my lawyer. Tama ka, sabi ni Detective Cruz. Pero akala ko gusto mong tulungan kaming i-figure out ang nangyari sa asawa mo. Maliban kung alam mo na ang nangyari. Siyempre hindi ko alam, sabi ni Marco, tumataas ang boses. Nawala ang brakes niya. Iyon ang nangyari. Aksidente iyon. Talaga ba, sabi ni Detective Santos, lumapit na rin. Dahil i-examine namin ang wreckage kahapon at may interesting na nahanap ang forensics team namin. Hindi lang worn ang brake lines. Deliberately cut sila, partially severed para mawala sa pressure. May nagsabotahe sa kotse ng asawa mo, Mr. Chan. May sinubukang patayin siya. Mula pale hanggang ashen ang mukha ni Marco. Imposible iyan. Sino ang gustong saktan si Sarah Gurosha? Mahal siya ng lahat. Iyon ang sinusubukan naming alamin, sabi ni Detective Cruz. Sino ang may access sa kotse niya? Sino ang nakakaalam ng schedule niya? Sino ang makikinabang sa kamatayan niya? Hindi ko alam, sabi ni Marco, pero pinagpapawisan na siya ngayon. Nakikita ko ang beads ng sweat sa noo niya. Talaga, sabi ni Detective Santos. Dahil naiisip ko ang isang tao. Isang may access sa kotse niya every night. Isang nakakaalam na magdadrive siya sa highway ng gabing iyon. Isang makakakuha ng millions sa insurance money kung mamatay siya.
Sa tingin mo, ako ang gumawa nito, sabi ni Marco, incredulous ang boses. Sa tingin mo, sinubukan kong patayin ang sarili kong asawa. Insani iyan. Mahal ko si Sarah. Narito ako araw-araw na nagdadasal para magising siya. Talaga ba, sabi ni Detective Cruz? Dahil may witnesses kami na sinasabi na karamihan ng time mo rito ay kasama ang assistant mo, si Kai Ramirez, at mukhang very close kayo. Nag-clench ang jaw ni Marco. Colleague si Kai, kaibigan. Tinutulungan niya ako sa difficult time na ito. Iyon lang ba siya, tanong ni Detective Santos? Just colleague. Dahil may reason kami na maniwala na kayo ni Miss Ramirez ay may affair ng past 8 months. Kasiraan iyan, sabi ni Marco. Sino ang nagsabi niyan? Ang asawa mo, sabi ni Detective Cruz, nang mahina, naging tahimik ang kwarto. Tinitigan ni Marco ang detective. Ano sinabi sa amin ng asawa mo, ulit ni Detective Cruz? Tungkol sa affair, tungkol sa plans mong i-withdraw ang life support, tungkol sa insurance money, tungkol sa kondo sa BGC, tungkol sa trip sa Palawan. Sinabi niya sa amin ang lahat, Marco. Imposible iyan, sabi ni Marco, pero nanginginig ang boses niya ngayon. Hindi siya makapagsalita. Brain dead siya. Sabi mo nga mismo. Tiningnan niya si Dr. Reyes, desperate sa confirmation, pero tiningnan lang siya ni Dr. Reyes ng steady. Sinabi ko na nasa persistent vegetative state siya, sabi ni Dr. Reyes. Nagsinungaling ako. Ano sabi ni Marco? May locked-in syndrome ang asawa mo, paliwanag ni Dr. Reyes. Fully conscious siya ng buong panahon na ito. Naririnig niya ang lahat, nauunawaan ang lahat. Can't move or speak lang siya, pero pwede siyang mag-communicate. At sinabi niya sa amin ang lahat na sinabi mo kay Kai Ramirez sa kwartong ito ng pasto linggo. Lahat tungkol sa affair, tungkol sa insurance money, tungkol sa pagplano ng libing niya habang buhay pa siya, at pinakaimportante tungkol sa kung paano mo gupit ang brake lines niya. Lumundag si Marco pabalik. Hindi, sabi niya. Hindi siya pwede. Hindi ko kailanman. Hindi mo, sabi ni Detective Santos. Hindi mo gupit ang brake lines dahil may recording kami na sinabi mong ginawa mo exactly iyon. Gusto mong marinig. Kinuha ni Detective Cruz ang phone niya at pinatugtog ang audio. Dumating ang boses ni Marco ng clear. Oo, ginawa ko. 2 araw bago ang aksidente, lumabas ako sa kotse niya sa gitna ng gabi at gupit ko ang brake lines ng halos buo. Pinahina ko ng sapat para mawala sa pressure, pero hindi masyado para mapansin niya agad. Nag-crumple ang mukha ni Marco habang naririnig ang sarili niyang confession. Saan ninyo nakuha iyan, bulong niya? Mula sa asawa mo, sabi ni Detective Cruz. May tulong siya sa pag-record nito. Turns out, kapag nagpaplano kang murder someone, siguraduhin mong talagang unconscious sila bago umamin. Tiningnan ako ni Marco noon, talagang tiningnan ako, at hinayaan kong makita niya. Hinayaan kong makita ang mata ko na sumusunod sa movement niya. Hinayaan kong makita na aware ako na narinig ko ang lahat, na conscious ako sa bawat cruel word, bawat betrayal, bawat moment ng performance niya bilang devoted husband. Sarah, sabi niya, breaking ang boses. Nagising ka ba, blink once deliberately? Oo. Oh God, sabi ni Marco. Oh God, Sarah, maipapaliwanag ko. Hindi ito. Hindi ko gustong Marco Chan, sabi ni Detective Cruz, kinukuha ang handcuffs. Under arrest ka para sa attempted murder ni Sarah Chan. You have the right to remain silent. Hindi mukhang narinig ni Marco ang Miranda warning. Tinitigan pa rin ako, mask of horror, ang mukha niya. Sarah, please, sabi niya habang hinila ni Detective Santos ang arms niya sa likod. Please, hindi dapat ganito. Hindi ko gustong maghirap ka. Supposed na quick iyon. Hindi ka supposed na makaramdam ng anuman. Please, intindihin mo. Mr. Chan, tumigil ka sa pagsasalita, sabi ni Detective Cruz ng sharp. Anything you say can and will be used against you in court. Pero hindi matigil si Marco. Mahal kita, sabi niya, tumutulo na ang luha sa mukha niya ngayon. Mahal kita, Sarah. Pero nagbago ang mga bagay.
Nagbago ako. Kami ni Kaye. Bagay kami. At hindi ko afford ang divorce. Kailangan ko ang insurance money na iyon. Kailangan kong mag-start over. Please subukan mong intindihin. Hinila nila siya palabas ng kwarto, nagsasalita pa rin. Sinusubukan pa ring i-justify ang ginawa niya. At nakahiga ko roon. Sa kama pinapanood siyang umalis. Nararamdaman ang savage satisfaction na hindi ko pa naranasan. Nahuli siya. Papunta siya sa prison. At buhay ako para makita iyon. Sumugod si Jenny pabalik. Nang sandali na inalis si Marco. Umiiyak siya, tumatawa, yumakap kay Liza at Dr. Reyes. Nagawa mo, sabi niya sa akin, lumapit para hawakan ang kamay ko. Sarah, nagawa mo, umamin siya. May lahat sila, makukulong siya ng habang buhay. One blink. Oo, tapos na. Tapos na ang bangungot. Ang susunod na mga araw ay whirlwind. Inaresto si Kaya Ramirez bilang accomplice. I-confirm ng forensics report na deliberately cut ang brake lines. Admitted ang recordings bilang evidence. Sinubukan ng lawyer ni Marco na i-throw out ang mga iyon, argue na entrapment o coercion, pero hindi gumana. Overwhelming ang evidence. Inilipat ako sa Specialized Rehabilitation Center, nagsimula ng intensive physical therapy kasama ang specialist sa locked-in syndrome. Dahan-dahan, painfully nagsimulang bumalik ang maliit na movements, twitch sa fingers ko, slight movement sa toes ko. Sabi ng doktor ay miraculous. Karamihan ng locked-in syndrome patients ay hindi nakaka-recover ng motor function. Pero determined ako, fueled ng rage at need for revenge. Gusto kong tumayo sa trial ni Marco. Gusto kong tingnan siya sa mata at sabihing exactly ang pinagdaanan ko. Gusto niyang makita na hindi niya ako nabasag. Na nakaligtas ako, despite sa best efforts niya. 6 na buwan pagkatapos ng aksidente, kaya kong igalaw ang right hand ko ng sapat para gumamit ng special computer na sumusunod sa finger movements ko. Pwede akong mag-type ng full sentences imbes na i-spell letter by letter. Bumabalik din ang boses ko kahit mahina at slurred. Pero boses ko iyon, words ko, at gagamitin ko iyon para ilibing si Marco. Nangyari ang trial 8 buwan pagkatapos ng aksidente. Nag-plead not guilty si Marco na joke dahil sa lahat ng evidence laban sa kanya, pero sinubukan pa rin ng lawyer niya. Sinubukan na out of context ang recordings na under extreme stress si Marco at venting lang sa girlfriend na hindi niya talaga gupit ang brake lines. Pero clear ang forensics. Deliberately severed ang brake lines. At may security camera footage mula sa salvage yard na nagpapakita na bumisita si Marco 3 weeks bago ang aksidente ang parehong salvage yard na umamin siyang nag-practice sa junk car. Nag-testify ako via video link mula sa rehab center. Sa tulong ni Jenny at speech computer ko, sinabi ko sa jury ang lahat. Bawat moment ng consciousness habang paralyzed, bawat cruel word na narinig ko, bawat betrayal, bawat moment ng terror, nang akala ko na magtatagumpay si Marco, napatayin ako sa pag-withdraw ng life support. Tahimik ang courtroom nang matapos ako. Maraming jurors ang umiiyak. Tinitigan ni Marco ang table, hindi makatingin sa akin. Si Kaye nakaupo sa gallery pagkatapos mag-plead guilty sa lesser charges para sa testimony, humihikbi sa kamay niya. Deliberated ang jury ng less than 3 hours. Guilty sa lahat ng counts. Attempted first-degree murder, insurance fraud, at conspiracy to commit murder. Sentenced ang judge sa life in prison without parole for 25 years. Si Kaye ay nakuha ng 10 years bilang accomplice. Nasa courtroom ako para sa sentencing sa wheelchair ko kasama ang family ko. Nang basahin ng judge ang sentence, naramdaman ko ang weight na umangat sa dibdib ko, nadala ko ng buwan. Justice. Sa wakas, justice. Tiningnan ako ni Marco nang hila siya palayo na may shackles. Binuka niya ang bibig na parang gusto niyang sabihin something. Pero ano ang masasabi niya?
Anong words ang makakabawi sa ginawa niya? Tiningnan ko siya sa mata at sa enormous effort, iniangat ko ang right hand ko at binigyan ko siya ng middle finger. Hinila siya ng bailiffs palayo. Hindi ko na siya nakita ulit. Iyon ay 2 taon na ang nakalipas. Ngayon ay nakaupo ako sa living room ng parents ko nagtatype ng kwentong ito sa computer ko. Nakaka-recover ako ng higit sa inaasahan ng doctors. Pwede akong maglakad gamit ang cane. Pwede akong magsalita kahit medyo slurred pa rin. Pwede kong gamitin ang kamay ko ng maayos para mag-type, kumain at gawin ang karamihan ng daily activities. Hindi ako magiging 100% ulit pero buhay ako, libre ako. At si Marco ay nabubulok sa cell ng prison kung saan siya nararapat. Bumalik ako sa pagtuturo noong nakaraang Taglagas part-time muna pero ngayon full-time na. Amazing ang students ko nang bumalik ako. Nag-throw sila ng welcome back party, gumawa ng cards, sinabi kong gaano ako inspiring. Hindi ko nararamdaman na inspiring. Grateful lang ako na buhay. Nagpunta ako sa therapy, nag-work through ang trauma ng lahat na nangyari. Ang betrayal, ang attempted murder, ang 2 linggo ng horror, nakahiga na paralyzed habang nagpaplano ang asawa ko ng kamatayan ko. Hindi madali. May mga araw na mas mahirap kaysa iba. Pero naghihilom ako dahan-dahan pero sigurado finalized ang divorce. 1 taon na ang nakalipas. Nakuha ko ang lahat. Ang bahay, ang assets, lahat na sinubukan niyang nakawin sa akin. Ibinenta ko ang bahay. Maraming bad memories. Bumili ng mas maliit na lugar malapit sa school ko. Nag-start over. At si Liza ang nurse na nagligtas ng buhay ko. Best friends kami ngayon. Bumibisita siya every week, nagdadala ng beer, at nanonood kami ng terrible teleserye at tumatawa tungkol sa wala. Siya ang dahilan kung bakit buhay ako. Kung hindi niya napansin ang luha ko ng araw na iyon, hindi naniniwala sa akin, hindi nire-record ang confession ni Marco, patay na ako. Magwi-withdraw si Marco ng life support at walang makakaalam na murder iyon. Iniisip ko iyon minsan kung gaano kalapit na magtagumpay si Marco. Kung namatay ako agad sa aksidente, nakatira na siya sa penthouse, kasama si Kaye, ginagastos ang insurance ko, at iisipin ng lahat na devoted husband siya na nawala ang asawa ng maaga. Nakakasuka ang isiping iyon pero nagpapasalamat din ako. Nagpapasalamat na nakaligtas ako. Nagpapasalamat na lumabas ang katotohanan. Nagpapasalamat na nagsilbi ang justice. Tanong ng mga tao kung galit ako kung kinamumuhian ko si Marco. At honestly, hindi ko alam. Nakakapagod ang hate. Nakakapagod ang rage. Ginugol ko ang maraming buwan na consumed rito, nakahiga sa hospital bed na walang iba kundi fury ko na kasama. Pero ngayon pagod na ako. Pagod na isipin siya. Pagod na bigyan siya ng space sa isip ko. Evil ang ginawa ni Marco, unforgivable. Sinubukan niyang murder ako para sa pera. Tinaksil niya ang 8 taon ng pagsasama nang walang second thought. Nakatayo siya sa tabi ng hospital bed ko at nagplano ng libing ko habang conscious at aware ako. Walang balik rito. Walang redemption, walang forgiveness. Pero hindi niya i-define ang natitira sa buhay ko. Hindi siya ang kwento na ikukwento ko. Higit ako sa ginawa niya sa akin. Ako ay guro, ate, anak, kaibigan, survivor. Ako si Sarah Chan. At buhay ako, despite sa best efforts niya. Sa sinumang nakikinig sa kwentong ito, gusto kong marinig ninyo ito. Magtiwala sa instincts ninyo tungkol sa mga tao. Kung may nararamdaman kayong mali, siguro mali talaga. Huwag baliwalain ang red flags dahil gusto ninyong maniwala sa best sa isang tao. Huwag manatili sa relationship na hindi tama dahil invested kayo ng taon rito. Valuable ang buhay ninyo, valuable kayo, at kung may nagpaparamdam sa inyo na otherwise umalis kayo, humingi ng tulong. Sabihin sa isang tao. At sa sino mang dumadaan sa katulad na nakakulong sa relationship, na may gustong saktan kayo, hindi kayo mag-isa. May mga taong maniniwala sa inyo, tutulong sa inyo, lalaban para sa inyo.
Deserve ninyong maging safe. Deserve ninyong mahalin. Deserve ninyong mabuhay. Ako ay nakaligtas dahil isang nurse ang naglaan ng oras para talagang makita akong maniwala na narito pa rin ako, conscious pa rin, lumalaban pa rin. Nagligtas si Liza ng buhay ko sa simpleng pagpansin. Sa pagtitiwala sa instincts niya, sa pag-refuse na sumuko sa akin. Lahat tayo ay may power na maging ganoong tao para sa iba. Makita sila, maniwala sa kanila, tulungan sila. Gamitin ang power na iyan. Baka makaligtas ito ng buhay. Tungkol sa akin, nagbubuild ako ng bagong buhay isa na hindi kasama si Marco o Kaye o ang bangungot na pinagdaanan ko sa kanila. Nagdi-date ulit ako, isang fellow guro na mabait at patient at walang katulad kay Marco. Nagta-travel ako. Nagpunta ako sa Palawan noong nakaraang summer, ang lugar na plano ni na Marco at Kaye na bisitahin gamit ang insurance ko. Isinabog ko ang ashes ng old life ko roon. Hinayaan kong kunin ang dagat. Hindi ako ang parehong tao bago ang aksidente. Paano ba dumaan ako sa impyerno at bumalik? Naranasan ko ang mga bagay na hindi ko hihilingin sa pinakamasamang kaaway ko. Nakaharap ko ang kamatayan at nakaligtas. Nagbabago iyon sa iyo, nagpapahigpit sa ilang paraan, pero nagpapahalaga rin sa maliit na bagay. Isang sunrise, isang good cup of kape, isang estudyante na sa wakas nauunawaan ang difficult concept, isang kaibigan na nagpapatawa sa iyo hanggang umiyak ka. Precious ang buhay. Maikli ang buhay. At hindi ko sasayangin ang isa pang segundo sa hate o fear o sa anino ng sinubukan niyang gawin sa akin. Libre ako, buhay ako, at bawat araw na nagigising ako ay victory. Gusto ni Marco na patay ako, pero narito pa rin ako. Humahinga pa rin, lumalaban pa rin, nabubuhay pa rin, at mabubuhay ako ng pinakamaganda na kaya ko despite sa kanya. Iyon ang revenge ko. Hindi hate, hindi wishing harm sa kanya sa prison, just living, thriving, being happy despite sa ginawa niya sa akin. Sabi nila, living well is the best revenge. Plano kong itest yan ng husto. At kay Marco, kung somehow marinig mo ang kwentong ito mula sa cell mo na nabubulok ka sana everyday, ay naaalala mo na nabigo ka. Sana magising ka ng gabi na alam na narito ako na nabubuhay ng best life ko habang nakakulong ka. Sana alam ng ibang inmates exactly ang ginawa mo na sinubukan mong murder ang asawa mo para sa insurance, tulad ng coward na ikaw. Sana may decades ka para isipin kung gaano ka-spectacular ang backfire ng plano mo. Kung gaano ka-greed at selfishness mo ang nag-cost sa'yo ng lahat, freedom mo, reputation mo, future mo. Akala mo ang talino mo, ang clever mo. Gupit ang break lines ko at gawing mukhang aksidente. Pero underestimated mo ako. Underestimated mo ang will ko to survive. Underestimated mo na may magka-care ng sapat para mapansin na conscious pa rin ako. At pinaka-underestimated mo kung gaano ka stupid na umamin sa crime mo habang nakatayo sa tabi ng supposedly unconscious body ko. Gusto kong malaman mo na bawat happy moment na mayroon ako mula ngayon ay testament sa failure mo. Bawat tawa, bawat sunrise na makikita ko, bawat estudyante na ituturo ko, bawat paghawak ng kamay sa taong talagang nagmamahal sa akin, bawat hininga na hinihigop ko ay proof na hindi ka nanalo. Hindi mo ako nabasag. Hindi mo ako nasira. Ginawa mo lang akong mas malakas. Si Kaye ay nasa prison din in case iniisip mo. Last I heard, na-realize niya ang massive mistake niya. Tinapon ang buhay niya para sa married man na naging murderer. Sumulat siya sa akin minsan para mag-apologize. Sinunog ko ng hindi binabasa, lampas sa unang linya. Hindi ko iniintindi ang apologies niya. Hindi ko iniintindi ang regrets niya. Ginawa niya ang choices niya. Ngayon nabubuhay siya sa consequences. Collapse ang business mo, by the way. Nang kumalat ang word tungkol sa ginawa mo, lahat ng client ay umalis. Binili ka ng partners mo ng pennies. Destroyed ang reputation mo.
Synonymous ang name mo sa attempted murder at betrayal. Lahat na pinagtrabahuhan mo, naitayo mo, gone. Lahat dahil greedy ka at coward para mag-ask lang ng divorce tulad ng normal na tao. Worth it ba? Marco, worth it ba si Kaye? Worth ba ang promise ng 2 million pesos na gumugol ng rest of your life sa prison? Worth ba ang mawala ang lahat? Worth ba ang maging villain sa kwento na ikukwento ng taon bilang cautionary tale? Sana. Hindi. Sana ma-realize mo every single day ang catastrophic mistake na ginawa mo. Sana kainin ka nito. Sana may nightmares ka tungkol sa moment sa hospital room nang ma-realize mo na conscious ako ng buong panahon. Nang maunawaan mo ang ginawa mo, ang inamin mo na completely unraveled ang perfect murder mo. Ini-replay ko ang moment na iyon minsan kapag down ako. Ang absolute terror sa mukha mo. Ang downing horror habang nauunawaan mo na bawat salita na sinabi mo, bawat plan na ginawa mo, bawat cruel dismissal ng marriage namin, narinig ko lahat. Ang moment na nagkita ang mata natin at sa wakas nakita mo ako. Talagang nakita ako. Aware, conscious judging ka. Nagbibigay iyon sa akin ng joy, Marco. Ang downfall mo ay nagbibigay sa akin ng genuine joy. Ginagawa ba akong bad person iyon? Baka. Pero sa tingin ko, earned ko ang right na mag-take pleasure sa suffering mo pagkatapos ng pinagdaanan ko sa'yo. Nag-testify ako sa sentencing ni Kaye din. Siguradong nauunawaan ng judge exactly ang ginawa niya, kung paano siya participated sa planning ng death ko, kung paano niya sinubukan ang jewelry ko habang paralyzed ako, kung paano niya tinawanan ang paggastos ng insurance ko. Tinawag siya ng judge na morally bankrupt at complicit sa isa sa pinaka-callous crimes na nakita niya. Humikbi siya sa buong sentencing, nag-beg ng mercy. Sinabi na young at stupid siya at in love at hindi alam ang ginagawa. Hindi iniintindi ng judge. Ako rin. Alam niya exactly ang ginagawa niya. Ginawa niya ang choices niya. Ngayon binabayaran niya iyon. 10 years ay hindi sapat sa opinion ko, pero at least, behind bars siya. At least, ang 20s niya ay ginugugol sa cell imbes sa penthouse, na gusto niya ng husto. At least natututo siya, na may consequences ang actions. Na hindi ka pwedeng participate sa attempted murder ng isang tao, at expect na makalabas ng unscathed. Destroyed din ang families ninyo. Ang nanay mo ay tumigil sa pagsasalita sa'yo, di ba? Refused na pumunta sa trial. Sinabi sa reporters na hindi niya nakikilala ang lalaking naging ikaw. Ang parents ni Kaye ay nag-mortgage ng house para bayaran ang defense niya. Broke sila ngayon. Parehong families ay tinibag ng selfish evil choices ninyo. Pero alam mo kung kaninong families ang thriving sa akin. Ang parents ko na nakatayo sa tabi ko sa bawat moment ng recovery ko. Ang ate kong si Jenny na hindi umalis sa side ko. Ang friends ko na nagrally sa paligid ko at nag-support sa pinakamadilim na oras ng buhay ko. Si Liza at family niya na tinanggap ako sa buhay nila ng open arms. Kahit ang kapatid ni Liza, ang lalaking dinedate ko ngayon, na nagpakita sa akin kung ano talaga ang real love. Ano ang partner na talagang values ang buhay mo. Nag-dinner party kami noong nakaraang buwan. Lahat na mahal ko ay nagtipon sa bagong table ko sa bagong bahay ko. Kumain kami, tumawa, nagkwento at nag-celebrate ng buhay ng survival ng justice. At hindi man lang nabanggit ang name mo, naging irrelevant ka sa kwento ko, Marco. Footnote ang villain na natalo. Wala nang higit. Iyon ang pinakamasakit sa akin sa tingin ko. Kung honest ka lang sa akin, kung pumunta ka lang sa akin 2 taon na ang nakalipas at sinabi, Sarah, hindi na ako masaya. Gusto ko ng divorce. Devastated ako, heartbroken, galit siguro. Pero kaya nating i-handle tulad ng adults, split ang assets, move on sa lives natin. Libre ka ngayon. Pwede kang kasama si Kaye, kung gusto mo pa rin. Pwede mong may business mo, reputation mo, buhay mo. Pero greedy ka, coward ka, selfish ka. Gusto mo lahat.
Ang insurance money ang bahay ang business mo si Kaye at willing kang murder ako para makuha iyon. At ngayon wala ka ng anuman absolutely nothing maliban sa prison cell at decades para isipin ang mistakes mo. May certain poetic justice rito, di ba? Marami akong naisip tungkol sa bakit mo ginawa, bakit pinili mo ang murder over divorce. At napunta ako sa conclusion na broken ka sa loob. May fundamentally wrong sa moral compass mo, sa empathy mo, sa basic human decency mo. Hindi iniisip ng normal people ang spouse nila ng 8 taon at dapat kong patayin siya para sa insurance. Hindi nagsabotahe ang normal people ng kotse ng isang tao at padala sa probable death nila. Hindi nakatayo ang normal people sa tabi ng dying wife nila sa hospital bed at nagplano ng libing habang naghahalikan sa mistress. Hindi ka normal, Marco. Sociopath ka, narcissist murderer, sa heart mo, kahit hindi nag-succeed ang plano mo. At glad ako na nalaman ko bago ka magka-chance ulit. Dahil susubukan mo ulit, di ba? Kung nakaligtas ako sa aksidente pero nanatili sa vegetative state na iyon, ipul mo ang plug, patayin ako legally, at walang magtatanong dahil well ang performance mo bilang devoted husband. Pero underestimated mo ang lock-in syndrome. Underestimated mo ang consciousness ko. Underestimated mo ang compassion at attention to detail ni Liza. Underestimated mo kung gaano thoroughly ang sarili mong words ang mag-condemn sa'yo. At ngayon binabayaran mo iyon. Mabuti. Sana mabuhay ka ng mahaba-mahabang buhay, Marco. Sana survive ka hanggang ripe old age sa prison na iyan. Hindi dahil wish ko na well ka, kundi dahil gusto kong may as many years ka as possible para regret ang ginawa mo, isipin ang nawala mo. Imagine ang buhay na kaya mo mayroon kung different choices lang. Bawat year sa anniversary ng aksidente nag-celebrate ako. Hindi ang aksidente mismo, kundi ang survival ko, ang victory ko over sa'yo. Bumibili ako ng something nice, gawin ang something na laging gusto ko. Noong nakaraan, nag-skydiving ako, confronted ang fear ko sa heights at bumagsak sa sky na may biggest smile sa mukha ko. Ngayong year nagpaplano ako ng trip sa Siargao na bubuhay ng fullest. At bawat year, magigising ka sa cell, kainin ang prison food, sundin ang prison rules, mabuhay ng prison life, ng next 25 years minimum siguro mas matagal. Dahil kahit eligible ka na para sa parole, narito ako sa bawat hearing, testifying, reminding ang board exactly ang ginawa mo, making sure na nauunawaan nila na danger ka pa rin. Manipulative, selfish murderer na hindi deserve ang freedom. Ako ang worst nightmare mo, Marco. Ang ghost na hindi mo makatakas. Ang victim na nakaligtas para siguradong hindi mo masasaktan ng iba pa. Gusto mong burahin ako sa buhay mo, gawing disappear ako para mag-start fresh. Pero sa halip, ako ang only thing na natira mo. Ang only thing na matters sa kwento mo. Ikaw ang lalaking sinubukang murder ang asawa niya at nabigo. Iyon ang legacy mo. Iyon ang maaalala sa'yo. Hindi ang business success mo, hindi ang ambitions mo, just ang spectacular failure mo bilang human being. At ako ang babaeng nakaligtas na lumaban pabalik na nakuha ang justice. Iyon ang legacy ko at okay ako rito. Kaya salamat, Marco. Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano talaga ang real evil. Salamat sa pagtuturo sa akin kung gaano ako kalakas. Salamat sa pagpapahalaga sa bawat araw ng buhay ko nang hindi ko ginagawa dati. Salamat sa pag-introduce sa akin kay Liza na naging isa sa closest friends ko. Salamat sa pag-force sa akin na i-rebuild ang buhay ko into something even better kaysa dati. Salamat sa pag-fail mo. Tapos na akong magsalita tungkol sa iyo ngayon. Tapos na ang pagbigay ng space sa head ko. Ito ang last time na ikukwento ko ito ng detail. Ang last time na dadaanan ko ang bawat painful moment ng 2 linggong iyon sa impyerno. Kailangan kong ikwento ito ng once fully completely para malaman ng mundo ang ginawa mo. Para permanent na i-attach ang name mo sa crime na ito para walang makalimot.
Pero pagkatapos nito wala ka sa akin. Less than nothing. Just a bad memory na fading more everyday. Nagmo-move on ako. Nabubuhay ako. Thriving ako. Happy ako. At hindi ka. Iyon ang lahat ng revenge na kailangan ko. Kung nanonood ka nito at nakarating ka ng ganito kalayo, salamat. Salamat sa pagkinig sa kwento ko. Sa pagiging witness sa nangyari sa akin, sa pag-support sa akin, sa journey na ito, sa simpleng pagiging narito at pagkinig sa truth ko. Sana hindi mo maranasan ang pinagdaanan ko. Sana hindi mo maramdaman ang betrayal ng taong mahal mo na sinusubukang patayin ka. Sana hindi mo gumugol ng 2 linggo na paralyzed at helpless habang nagpaplano ang spouse mo ng libing mo. Pero kung kung mangyari ang katulad nito sa'yo, please alam mo ito. Pwede kang makaligtas. Malakas ka ng sapat. May mga taong tutulong sa'yo, maniniwala sa'yo, lalaban para sa'yo. Huwag sumuko. Patuloy na lumaban. Patuloy na survive dahil ang living well talaga ang best revenge. At sa note na iyan, signing off ako. May date ako sa boyfriend ko tonight. Pupunta kami sa bagong Filipino fusion restaurant sa Makati. Bukas ituturo ko ang favorite lesson ko ng taon sa students ko. This weekend magha-hiking ako kasama si Jenny at kids niya. Next month, attending ako sa wedding ni Liza bilang maid of honor. May buhay ako, beautiful, full, meaningful na buhay. At si Marco ay may cell. Sa tingin ko pareho tayong nakuha exactly ang deserve natin. Goodbye lahat. Salamat sa pagkinig. At tandaan, magtiwala sa instincts ninyo, protektahan ang sarili, at huwag kailanman i-underestimate ang power ng babaeng tumatangging mamatay. Ito si Sarah Chan, at buhay ako. Humahinga pa ring lumalaban pa rin, nananalo pa rin. Kung may katulad na karanasan ka o nakakaalam ng isang tao na nangangailangan ng tulong laban sa abuse o betrayal, ibahagi ang kwento mo sa comments o humingi ng tulong sa lokal na barangay o women's support groups tulad ng Gabriela. Huwag kang mag-isa, may mga taong handang tumulong.